Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng masukal na gubat, may dalawang magkapatid na kilala sa kanilang sipag at tiyaga. Sina Joel at Mario, mga batang mangangalakal ng basura, ay araw-araw na naglalakad sa maalikabok na kalsada, bit-bit ang kanilang mga sako. Naghahanap ng kahit anong pwedeng ibenta para may maipambili ng pagkain. Hindi sila nagrereklamo sa hirap ng buhay. Sanay na sila sa init ng araw, sa amoy ng kalawang at bulok na bagay, at sa pagod na dala ng pagsusumikap. Ang tanging pangarap nila ay makaraos sa bawat araw at matulungan ang kanilang matandang lola na siyang nag-aalaga sa kanila mula nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Ngunit sa tahimik na baryo na kanilang ginagalawan, may mga kwentong hindi dapat isinasawalang bahala. Matagal nang may bulong-bulungan tungkol sa isang nilalang na gumagala tuwing dapit hapon, isang anino sa gilid ng kakahuyan, malamig na hininga sa batok ng sinumang naglalakad mag-isa, at isang tila matalim na titig mula sa dilim. Ang matatanda ay may babala sa lahat. Huwag kang magpagabi sa kakalsadahan. Huwag mong balewalain ang bulong ng hangin. Huwag mong titigan ang mata ng nilalang. Ngunit ang magkapatid, bagamat may naririnig na mga kwento, ay hindi kailanman naniwala sa mga ito. Para kay Joel, isang 14 na taong gulang na puno ng tapang at pangarap, ang mga ito ay katang-isip lamang. Mga panakot ng matatanda upang mapanatili silang nasa loob ng bahay bago dumilim. Para kay Mario, na mas bata ng 2 taon, may kaunting pag-aalinlangan, pero mas pinipili niyang maniwala sa kanyang kuya. Ano ba naman ang isang alamat kumpara sa gutom na araw-araw nilang nararanasan? Isang gabi, matapos ang maghapong pangangalakal, napagpasyahan nilang lumibot pa sa kabilang dulo ng baryo kung saan kakaunti ang nagpupunta. Ang sabi ng iba, may lumang tambakan ng basura roon na hindi na halos inaasikaso ng ibang mangangalakal. Baka sakaling makahanap sila ng mas maraming mapapakinabangan. Dumaan ang oras at sa kanilang abala sa paghahalungkat, hindi nila namalayan ang paglapit ng dilim. Ang mga uwak sa itaas ay nagtipon, tila may nararamdaman. Ang malamig na hangin ay dumaan sa kanilang mga balat, dahilan upang sila ay mapatigil. Bigla may narinig silang kaluskos mula sa gilid ng tambakan. Mabagal, mahina, pero hindi galing sa kahit anong hayop na kanilang nakasalamuhan noon. Napatingin sila sa isa't isa, si Mario ay halatang kinakabahan, habang si Joel naman ay pinilit na panatilihin ang tapang sa kanyang mukha. "Tao po?" tanong ni Joel, pilit na ikinukubli ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Walang sumagot, tanging ang marahang pag-ugong ng hangin ang narinig nila. Ngunit bago pa nila maisipang umalis, isang anino ang gumalaw mula sa likuran ng mga sirang kahon. Malalaki ang mga mata nito, kulay dugo ang mga mata na kumikinang sa kadiliman, at bago pa sila makatakbo, isang malamig at mabigat na pakiramdam ang bumalot sa kanilang katawan. Tila may isang hindi pangkaraniwang presensya ang nagmamasid sa kanila. At sa gabing iyon, natutunan nilang hindi lahat ng alamat ay katang-isip lang. Habang hinahabol pa rin ang kanilang hininga, hindi mapigilan ni Joel na lingunin ang dinanan nila. Madilim ang tambakan at ang tanging liwanag ay mula sa malayong poste sa kalsada. Tahimik, parang walang kakaiba. Pero kahit wala silang nakikita, hindi nawala ang pakiramdam na may nakamasid pa rin sa kanila. Hinila niya si Mario palayo, nagmamadali silang naglakad pa uwi. Ang bawat yabag nila sa lupa ay parang sumasabay sa malamig na ihip ng hangin. Hindi nila ininda ang pagod. Hindi nila iniisip ang mga sako ng basura na naiwan nila roon. Ang mahalaga lang ay makabalik sila sa kanilang barong-barong na malapit sa gilid ng baryo. Habang papalapit sila sa kanilang bahay, nakita nila ang kanilang lola na nakatayo sa harapan, hawak ang isang lumang lampara. Mula sa malayo, kita nila ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nang makita silang dalawa, agad itong lumapit at mahigpit silang niyakap. "Saan kayo galing? Bakit ang tagal nyo?" May halong takot at galit sa tinig ng kanilang lola. "Sa tambakan po, lola," sagot ni Joel, hindi makatingin ng diretso. Napasarap lang po sa paghahanap. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya kayang sabihin ang totoo. Ang aninong nakita nila, ang malamig na pakiramdam na bumalot sa kanila. Alam niyang hindi sila basta-basta paniniwalaan at ayaw niyang ipag-alala palalo ang matanda. Pero si Mario, hindi na napigilan ng sarili. "Lola, may nakita po kaming kakaiba. May anino po sa tambakan.
Hindi po namin alam kung tao ba yun o napalunok ito. Parang hindi kayang sabihin ang iniisip niya. Biglang nanigas ang mukha ng kanilang lola. Kitang-kita ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Halos hindi ito gumagalaw, pero ang kanyang kamay ay mahigpit na kumapit sa lampara na hawak niya. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Mahina pero mariing wika ng matanda. Huwag kayong magpapagabi sa labas, lalo na sa tambakan. Tahimik ang magkapatid, nagkatinginan sila. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang nag-iba ang tono ng kanilang lola, pero ramdam nila na may hindi ito sinasabi. Lola, ano po ba talaga ang nasa tambakan? Tanong ni Joel, sinisikap na huwag ipakita ang kaba. Sandaling natahimik ang matanda, parang nag-aalinlangan kung dapat niya bang sabihin o hindi. Pero sa dulo, malalim siyang huminga at dahan-dahang lumingon sa madilim na kakahuyan sa di kalayuan. Hindi niyo dapat nakita yon. Mahina at mabigat ang kanyang tinig. Dahil minsan ang mga bagay na nakikita sa dilim, hindi na dapat pinag-uusapan. Pagkarinig sa sinabi ng kanilang lola, lalong lumakas ang kaba sa dibdib ni Joel at Mario. Hindi man sabihin ng diretsahan, alam nilang may malalim na dahilan kung bakit ito natakot. Sa kabila ng kanilang pagod, hindi nila mapigilang magtanong, pero sa bawat saglit ng katahimikan, parang lalo silang nilalamon ng misteryo. Nang makapasok sila sa bahay, inilapag ni Joel ang kanilang munting kita sa mesa, pero hindi iyon ang nasa isip niya. Tahimik siyang lumapit sa bintana at sinilip ang labas. Walang ibang tao sa lansangan at ang liwanag ng buwan ay bahagyang tinatamaan ang tambakan sa malayo. Mukhang normal lang ang paligid, pero may bumabagabag sa kanya ang pakiramdam na parang may nakatingin pa rin sa kanila. Si Mario, kahit bata pa, ay ramdam na may itinatago ang kanilang lola. Lola, nakita niyo na po ba yun dati? Mahina niyang tanong, halos pabulong, parang natatakot malaman ang sagot. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, kinuha nito ang lumang rosaryo sa kanyang bulsa at mahigpit na hinawakan. Matulog na kayo, sagot nito, pero hindi na itago ang nanginginig nitong tinig. Huwag niyo nang pag-isipan pa. Pero paano nila hindi iisipin? Nang humiga sila sa kanilang banig, parehong hindi makatulog sina Joel at Mario. Sa labas, tahimik ang gabi, pero hindi iyon nakapagpakalma sa kanila. Hindi nila alam kung imahinasyon lang nila o may naririnig silang mahihinang yabag sa labas. Hindi nagtagal, may marahang kaluskos sa dingding. Halos pigilin ni Mario ang kanyang paghinga. Si Joel, kahit takot, dahan-dahang bumangon. Lumapit siya sa pinto, idinikit ang tainga. At doon niya narinig ang isang mahinang tunog, parang may bumubulong. Ngunit hindi niya maintindihan kung ano. Napahawak si Joel sa doorknob, nagdadalawang isip kung bubuksan niya ang pinto. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya, habang sa tabi niya, si Mario ay nakabalot ng kumot. Nakikiramdam din sa kakaibang ingay sa labas. Ang bulong ay mahina pero malinaw, hindi tunog ng hangin, hindi rin tunog ng kahit anong hayop na alam nila. Para itong isang tinig na hindi buo, parang dumaan sa isang malalim na hukay bago umabot sa kanilang pandinig. Napalunok si Joel. Hindi niya alam kung anong nag-udyok sa kanya, pero dahan-dahan niyang pinihit ang pinto, iniwang bahagyang nakaawang upang sumilip sa labas, at doon niya ito nakita. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, isang figura ang nakatayo sa may di kalayuan, malapit sa kakahuyan. Hindi ito gumagalaw. Mahaba at payat ang katawan nito, halos hindi na makilala kung tao o hindi. Ang anino nito ay nakadugtong sa lupa. Parang hindi natural na nagagalaw ng ilaw. Malamig ang hangin, pero mas malamig ang pakiramdam na bumalot kay Joel nang makita niyang unti-unting lumingon ang nilalang. Hindi ito naglakad, hindi rin lumapit. Pero ang mata nito, pulang-pula, diretso nang nakatingin sa kanya. Halos mapasigaw siya, pero agad niyang sinara ang pinto. Nilock ito ng mabilis. Mario, may tao sa labas, bulong niya, pero nanginginig ang tinig niya. Napatayo si Mario, halatang natatakot. Lola, gisingin natin si Lola, pabulong niyang sagot. Ngunit bago pa sila makagalaw, may kumalabog sa dingding. Minsan, 2 beses, mabigat, malakas. At sa saglit na yon, alam nilang hindi na nila ito maaaring takasan. Muling kumalabog ang dingding, mas malakas kaysa sa nauna. Napaatras sina Joel at Mario, halos hindi makahinga sa takot. Nakatingin sila sa isa't isa,
Alam nilang hindi iyon basta hangin o hayop. May isang bagay sa labas. Isang bagay na hindi nila kayang ipaliwanag. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng kanilang lola. Mabilis itong lumabas, hawak ang kanyang lumang rosaryo at isang bote ng banal na tubig. Kita sa kanyang mukha ang takot pero mas nangingibabaw ang determinasyon. Magsara kayo ng mata. Huwag kayong lilingon kahit anong marinig nyo. Mariing utos niya habang mabilis na tinapunan ng banal na tubig ang pinto at bintana. Ngunit paano sila hindi lilingon? Paano nila ipipikit ang kanilang mga mata kung naririnig nila ang mas malakas na kalabog? Isang saglit lang at ang kalabog ay lumipat mula sa dingding papunta sa bintana. Parang may matulis na kuko na gumuguhit sa kahoy. Si Mario ay mahigpit nang nakakapit kay Joel, nanginginig. Lola, ano yan? Halos hindi niya mailabas ang tanong, pero alam niyang kailangang marinig niya ang sagot. Ang matanda ay hindi sumagot agad. Sa halip, mabilis nitong kinuha ang isang lumang kahon mula sa itaas ng kanilang istante at binuksan ito. Mula sa loob, inilabas niya ang isang lumang piraso ng papel, luma at kupas na, tila ilang dekada nang naitago. Matagal nang may ganito sa baryong ito. Mahina ngunit matigas ang tinig ng kanilang lola. Pero hindi ito basta kwento. Totoo ito. Si Joel kahit nanginginig sa kaba, lumapit sa papel. May mga guhit dito, mga lumang simbolo, parang sulat kamay ng isang matandang nakakita ng kung anong hindi dapat makita. Sa gitna ng papel, may isang larawan ng isang figurang may mahahabang daliri at pulang mata. Pareho nilang napagtanto, ang nilalang na nakita ni Joel sa labas, ito ang nakaguhit sa papel. Nakita niyo na siya, mahina ngunit mabigat ang tinig ng matanda. At kapag nakita mo na siya, hindi ka na niya tatantanan. Biglang bumukas ang bintana kahit na dapat ay nakasara ito. Napaatras silang lahat. Isang malamig na hangin ang dumaan sa loob ng bahay at sa isang iglap, nawala ang kanilang ilaw. Sa dilim, isang mababang tinig ang narinig nila, halos hindi galing sa tao. Isang mahinang bulong na dumaan sa hangin. Hindi na kayo makakatakas. Nang mawala ang ilaw, halos hindi makahinga sina Joel at Mario. Naramdaman nila ang malamig na hangin na parang dumaan sa kanilang balat at kahit hindi nila nakikita, alam nilang may ibang presensya sa loob ng bahay. Si Lola ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo, patuloy na bumubulong ng dasal habang nanginginig ang kanyang kamay. Muli, narinig nila ang kaluskos. Mas malapit na ngayon, parang nasa mismong tabi nila. Si Joel ay halos hindi makagalaw, pero alam niyang hindi sila maaaring manatili roon. Hinawakan niya ang kamay ni Mario at dahan-dahang umatras patungo sa may pinto. Bigla, isang malakas na hampas ang gumalaw sa lamesa, dahilan para matumba ang mga gamit sa ibabaw nito. Napatili si Mario, pero bago pa siya makatakbo, isang matulis na anino ang lumitaw sa kanto ng bahay. Mahaba, payat at may mga matang nagliliwanag sa dilim. Ang nilalang ay naroon na mismo, hindi na sila hinahabol, nakapasok na ito. Si Lola sa kabila ng kanyang takot ay humakbang palapit, hawak ang bote ng banal na tubig. Hindi ka namin kinatatakutan, maring sabi niya, kahit na nanginginig ang kanyang tinig. Umalis ka sa lugar na ito. Ngunit imbes na umatras, lalong lumapit ang nilalang, parang nilalaro sila, pinapakiramdaman ang kanilang takot. Sa saglit na iyon, napansin ni Joel ang lumang papel na hawak ni Lola. Ang mga simbolo ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan na pumapasok mula sa bintana. Biglang naglaro sa isip niya ang isang ideya. Kinuha niya ang papel mula kay Lola at itinaas ito sa harap ng nilalang. Kung hindi mo kami tatantanan, alam namin kung paano ka paaalisin. Sigaw niya kahit hindi niya alam kung tama ang kanyang ginagawa. Isang matinis na tunog ang pumuno sa paligid, parang isang halinghing mula sa kailaliman ng lupa. Ang nilalang ay biglang umurong, halatang nasaktan sa presensya ng papel. Si Lola agad na naintindihan ang nangyayari at pinuhusan ng banal na tubig ang papel habang patuloy na bumibigkas ng panalangin. Sa isang iglap, parang hinihigop ang anino ng nilalang. Unti-unting naglaho ito sa ere, kasama ang malamig na hangin at ang matinding presensya na bumabalot sa bahay. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan at nang bumalik ang katahimikan, bigla ring bumalik ang ilaw. Hingal na napaupo si Joel, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Si Mario ay mahigpit na nakakapit kay Lola
habang ang matanda naman ay tahimik na nakatingin sa bintana. Akala ko tapos na yan, mahina niyang bulong. Pero bumalik siya. Sa labas ang tambakan ay nanatiling tahimik. Pero sa ilalim ng mga anino, may isang pares ng pulang mata na muling nagbukas.